Magandang umaga. Si Kaper Silapid po ito. Ay, naalala ko sa si Kaper Silapid. Ang kaibigan kong namatay na hindi ko akalain na ganun ang hantungan ng kanyang buhay. At magandang umaga po sa lahat sa ngayon. At habang tayo ay naghabol ng katotohanan, ito naman po tayo, tuloy-tuloy lang ang laban. Ika nga. So anyway, sa aking pong sasiwalat kayo, maaring kukunti lang nakagising ngayon kasi madaling araw na. Ang ating pag-usapan po ay sa aking analysis po, lumalabas po na itong si Bantag, Gerald Kitalig Bantag, na napatunayan naman namin ng aming ebidensya na walang duda, walang kaduda-dudang ebidensya na si Bantag talaga ang nagsimula ng pag-utos kay tinatawag na super, no? Superintendent, pero ang rangko niya is PO2, Ricardo Zolweta, na magsagawa ng operasyon na papatayin si Kaper Silapid. So ang unang utos niya ay binigay niya doon kay Mr. Ricardo Zolweta. No, ang problema lang natin si Ricardo Zolweta ay namatay na sa ngayon. So, hindi natin malaman kung ano ba talagang lihim sa likod niyan. So, ang nakita ko naman dito ay talagang pinatay si Ricardo Zolweta. Hindi po totoo sa aming paniniwala na siya ay na-stroke. Kagaya nung ginawa sa isang inmate na naghanap ng killer na si John Villamor, ay sinupot din siya, kagaya nitong si Ricardo Zolweta. At ang pakay sa pagsupot sa kanya ay para maitago forever kung sino ang nag-utos kay Ricardo Zolweta. So nevertheless, ang aming ebidensya ay naglalahad. May direkta at saka circumstantial evidence or indirect evidence. Nagsasabi at nagtuturo, walang iba nagpapatay ay si Mr. Gerald Kitalig Bantag. So, nang inutos niya ay si Ricardo Zolweta naman, tinawagan si Denver Mayoris na nakakulong doon naman nakakulong sa Iwahig Penal Colony. At magkumpare silang dalawa kaya yung nakakulong na yun ang kanyang kinausap. At pinakiusapan niya na kung pwede kausapin yung mga Mayoris dito sa Bilibid na maghanap ng mamamatay tao, kay may ipapatay na si Tanda, may ipapatay si Bantag. Sa madalit sabi, pagkatapos mag-usap ni Denver Mayoris, ay tumawag naman si Denver Mayoris kay Alvin Cornista Labra. At si Alvin Cornista Labra na siyang Mayor de Mayores ng Batang City Jail, ay kinausap din to si Aldrin Micusa Galicia na siyang Mayor de Mayores ng mga kasapi ng Sige-Sige Sputnik Gang, at kinausap din si Piña Florida. Ngayon kinausap siya at para isasagawa yung plano na maghanap ng killer na may papatay si Tanda. Ang ipapatay dito, lumalabas si Percy Lapid. So, ang nagyari, nakakita nga sila ng killer sa pamamagitan ng tao sa Sige-Sige Sputnik Gang na si John Villamor. At si John Villamor ay kumunta kay Christopher Bacoto na nakakulong sa Taguig City Jail. At si Christopher Bacoto naman ang kumunta kay Joel Escorial. Siyang pumatay na. Nakausap ko rin si Joel Escorial na inamin niya na siyang pumatay at sumuko pa siya at sinuko niya yung baril na ginamit pagpatay, at yung baril na ginamit pagpatay ay sinubukan sa laboratorio at lumabas po sa ballistic test na siya mismo yung baril na ginamit, kasi tumugma yung sa baril na yun yung bala na ginamit sa pagpatay kay Kaper Silapid, na yung mga bala na yung balinis ay natagpuan, o slag kung sa English pa, natagpuan sa loob ng Innova ni Kaper Silapid. Sa madalit sabi, nabuo na yung kwento
At ang kwentong yan na buo ay nakuha pa pati sa mga motibo, pati sa ibang pangyayari. All right. Pero bago naging hepe ng Bureau of Corrections, ito si Bantag, ay lumalabas sa analysis ko na siya ay kasama sa plano sa pagpapatay sa mga Chinese drug lords. Tandaan ninyo na sa paglabas ng mga testigo doon sa Davao Penal Colony na si dating Major Jimmy Fortaleza na kaklase naman ni Rowena Garma na Colonel Batch 1997 sila sa PNPA, ay tinawagan daw siya ni Rowena Garma para alamin kung na pupunta sila at magbibisita sila. So nung bumisita sila, nakipagkita sila doon sa Davao Penal Colony kasama si Lieutenant Colonel Grijaldo at tatlo sila nag-uusap at sinabi lamang ni Rowena Garma na meron silang pakay ng project yung 3 check, tinanong kung saan ang Chinese nakakulong. Pero pagkatapos ng araw na yon ay siyempre, yung pala may siyempre kinausapan nila yung 2 preso na kanilang binigyan ng tuka na papatay. At ang pinakausap sa 2 preso na papatay ay si SPO4 Art Narsolis na siyang tao naman ni Garma at sinasabi nag-boyfriend din ni Garma. So, ibig sabihin, salawahan pala talaga ito si Garma. Boyfriend niya na si Duterte, boyfriend pa rin ito si SPO4 Arturo Narsolis. So, anyway, natapos yung kwento dyan, nakuha si Rolando Andy Magdadaro at saka si Leopoldo Untalantan na siyang 2 na preso na napapatay sa mga 3 Chinese drug lords dito sa Davao Penal Colony. Tapos tandaan ninyo yung 3 Chinese drug lords to ay nanggaling ito sa Parañaque, sa Bucor, nilipat doon sa Davao Penal Farms and Colony. Okay, nung nilipat, ibig sabihin, bago umupo si Duterte sa pagka-presidente, July 1. So anyway, so ngayon ang nangyari at natapos ang pagpatay kasama po sa pakipagkita sa opisina ni Colonel Leonardo ay ang warden ng Davao Penal Colony na si Jerry Padilla. At nakausap niya si Colonel Leonardo na nandoon sa opisina niya sa Davao City kasama si Rowena Garma. At lumalabas din sa kwento na si Leonardo ang nagbigay ng 3 milyong pabuya kay SPO4 Arturo Narsolis at binigay naman ni SPO4 Arturo Narsolis doon sa 2 killer na pumatay. Pero imbis na 3 milyon ang pabuya na binigyan lamang niya ng 2 milyon. Binulsa pa yung isa. So, ganun po nangyari. Anong petsa yun pagpatay? August 16. So, August 16, 2016. Tandaan nyo yan. Tapos, at the same time, dahil nang araw na yun ay nililipat na rin si Colonel Leonardo doon sa Metro Manila, sa Manila Police District. Naka-assign siya sa Station 2 at saka Station 10. So, this time, nakontak na rin nila si Bantag na siyang at that time ay siya yung warden ng Parañaque City Jail. At sa panahon na yun, yung Parañaque City Jail ay may nakakulong na sentensyado ng mga drug lords na mga Chinese. So, ang nangyari ay sa analysis ko lang ito, wala pa kong ebidensya rito. Analysis, pinagtagpi ko lang yung mga pangyayari na binigyan ng trabaho si Bantag ng kanyang mista. Ang kanyang senior kasi dyan, kaklase niya si Leonardo. Kasi pareho silang class 1996. Although gumraduate si Leonardo na 1998. Pero kaklase niya si Bantag. So binigyan si Bantag ng mission na kailangan yung mga drug lord dyan na 10 nun ipapatay. Kaya ang nangyari, ginawa ng paraan nila ni Bantag kasama si Zulueta na dadalhin sa opisina ni Bantag sa loob ng Parañaque City Jail yung 10 Chinese. At nung nandun ang 10 Chinese, pinaputokan niya ng granada kaya ubos patay. Tapos nangyari yan August 11. So nauna pa yan kaysa August 16. So
kita mo yung timing ng pagkapangyayari. So ngayon, pagkatapos niyan, siyempre, kinasuhan ngayon si Bantag. Yung kinasuhan si Bantag, ang depensa niya, nagtago muna siya kasi murder na 10 murder ang kinaso sa kanya. Alam niyo kung saan nagtago si Bantag? Doon lang mismo sa Parañaque City Jail nagtago. Akalain mo yung City Jail warden, sino bang pumalit kaya kakasuhan natin yun? Hanapan natin ebidensya kung sino yun kasi harboring fugitive siya. Ang nangyari kasi si Bantag, doon lang nagtago sa loob ng provincial jail. So, tinrabaho nila ng grupo nila ni Rowena Garba at lumalabas sa huling affidavit, sa affidavit pala ni SPO4 Arturo Las Cañas, nung time na yun pala, si Garma at si Leonardo, sila ay tao may bagong boss na pala nila ngayon sa panahon na yun si Bungo. Na si Bungo noon sa panahon na yun ay Special Assistant to the President siya. So boss nila, si Bungo ang nagmamando sa kanila. So kasama sa mga mando ni Bungo, yun papatayin yung 3 Chinese drug lords at saka yung 10 Chinese na nakakulong dahil sa droga dito sa Parañaque City Jail. So yan po ang lumalabas sa aking mga pagsusuri. At ngayon, nung nagtatago si Bantag, tinrabaho nila ni Bungo na may ipababa ang kaso mula sa murder, na 10 murder, papunta sa homicide. Nung napababa na sa homicide, ang kaso ay, ang ginawa nila po ay simple lang. Ang ginawa nila ay naging homicide. So, nung naging homicide ang kaso, nakapagpiyansa ngayon si Bantag. So, nakapagpiyansa si Bantag, lumabas na si Bantag. Ang nangyari ngayon, nagkagulo-gulo ito sa Bilibid. So, tinanggal si Paeldon. Kasi bago si Paeldon nilagay doon, pero bago si Paeldon, natandaan ninyo na ang pinalit doon si Bato de la Rosa. Tapos pumalit kay Bato si Paeldon kasi tumakbo kasi senador si Bato. So anyway, nang si Paeldon na ang pumalit, nagka-problema sa GCTA o Good Conduct Time Allowance na kung saan maraming mga kriminal ang nakalaya na dahil sa pagluwag sa tinatawag na Good Conduct Time Allowance. Nevertheless, September 19, September 20, 2019, nakaupo si Bantag. Pero nung inupo si Bantag sa Bureau of Corrections, yun ay matapos na makapagpiyansa siya sa 10 homicide na ngayon ang tawag, hindi na murder, sa pagkapatay sa 10 Chinese doon sa loob ng Parañaque City Jail. Pagkatapos January, habang si Bantag na ay hepe na ng Bureau of Corrections at 4-star general ng rangko, ay pinawalang sala siya ng korte na si Judge Baraquias. Alam mo, pasensya ka na, Judge Baraquias ng Parañaque City Jail, binasa ko pong desisyon mo, hindi po kapani-paniwala, pasensya na po. Kung ako kasi, ang nangyari dyan, alam ko natakot ka lang kay Duterte, natakot ka lang kay Bungo. Talagang sinabihan ka, pinababa mo rin ang kaso mula sa murder, papunta po sa homicide. Kaya ang ginawa mo na dahilan para ma-acquit si Bantag, ay pinalabas mo na naniniwala ka sa testimonya ni Bantag na nagsasabi na nang dumating yung 10 Chinese sa kanyang opisina sa Warden's office doon sa Parañaque City Jail, ay sinabihan niya muna yung mga Chinese na pumasok siya muna sa lavatory o sa CR at nag-toothbrush siya muna. Habang nagtutoothbrush daw siya, binaril-baril. Baniwala ka ba na totoo yan, Mr. Judge Baraquias? Sa totoo ng buhay nito, Mr. Baraquias o Judge Baraquias, kung totoo yan, na gusto siyang patayin ng 10 o isa sa 10, doon pa lang na hindi pa siya nakapasok ng CR, pinatay na siya. So, imposible po, pwede sabihin natin, hindi imposible sabihin natin, napaka-improbable, kumbaga kung sa English pa, it's difficult to believe in. So, it's too hard to believe in. It's too improbable na maniwala na pagpasok ni Bantag sa CR ay tama-tama ang bala. Kaya, ang ginawa niya sa kanyang kwento, kinuha niya rin ang barilya at saka gumilid siya, nakatingin doon sa sapikuan na sumilip sa pinto, binarilya yung may hawak ng granada. Kaya nang nahulog ang granada, pumutok, patay lahat. Naniwala ba kayo dyan? Hindi pa ako naniwala dyan. Unang-una,
paano makalusot ang Granada mula sila, yung 10 na yun, mula sila sa kanilang selda. Sino nagdala sa kanila, kumuha sa kanilang selda? Mga tao rin ni Bantag. Imposible naman na traidorin si Bantag na kanyang mga tao. At ang kumuha doon si Ricardo Zulueta mismo. So, nung kinuha ni Ricardo Zulueta yan, sigurado po ako na babantayan nila kung ano yung mga, baka may dalang kutsilyo o kung ano. So, nang pumunta sila pabasok sila sa opisina ni Bantag, ibig sabihin, klaro na walang armas na dala. At sabi ko nga, kung talagang may balak sila patayin, ito si Bantag, ay noon pa lamang, bago pumasok si Bantag sa CRA, pinatay na siya. The fact na hindi nangyari yun, ay hindi nakapanipaniwala po ang kwento ni Bantag na ang depensa niya ay nanlaban daw, o binaril daw siya nung mga Chinese na yun. Ay, nako. So anyway, pinapakita ko lamang yan ang pangyayari. Yan po, yung mga discarding yan ay hindi mangyayari yan sa judge kung walang isang napakalakas na tao na nagdidikta sa likod. So ang napakalakas na tao na nagdidikta sa likod, sigurado ako na si Bongo yun. Kasi bakit ko nasabi si Bongo? Kasi nga sabi ni SPO4 Arturo Las Cañas, ay hiwalay na sila na tao. Tauhan na sila lahat ni Bongo. Si Ruyina Garma, mga class 97 ng PNPA. Si Leonardo na class 1996, nakaklase ni Bantag. Kasama dyan, sa totoo lang, isasama ko na ngayon. Magalit ka na kung magalit, Congressman. At bakit hindi ka sumama sa mga investigation sa Quad Committee? Si George, si Patrol Party List at Congressman, si George Bustos. Class 1996 din yan ng PNP. So, kasama kayo dyan sa sindikato. Alam nyo yan. Kung hindi man kayo kasapi, at least alam nyo yung galawan. At dahil dyan, alam na alam mo ang rotation kung paano ang nangyari. Kaya, kasama sa plano, kasabay ng pagpapatay ng 3 Chinese doon sa Davao Penal Farms and Colony, ang 10 Chinese naman na sa Parañaque City Jail na nakakulong ay pinatay din. So, ganun lamang po kasimple ang ganun lamang po kasimple ang istorya dyan. O tingnan natin, balikan natin ang mga pangyayari. Sa mga pangyayari, ulitin ko lang, August 29, ito naman isa, nakikita nila na matinding drug lord din, ay si Melvin Boyet Odicta Sr. at sa kanyang asawa na si Miriam Mirgalado Odicta na kinikilala na pinakamalaking drug lord 6 sa Iloilo. So, siya ay pumunta kay DILG Secretary Ismael Mike Sueno at para iklaro yung kanyang pangalan. At kinausap pa nga niya si Bato. At nang pauwi na sila galing kay Sueno, nang dumating sila sa pantalan o pier ng Katiklan, Malay Aklan, ay doon naman sila binaril na 2, patay sila. So, kasunod nun, actually, pinatay yung kanyang abogado eh. So, ngayon, pagkatapos niyan, ang nangyari, August 16, ay pinatay naman yung 3 Chinese doon sa Davao Prison and Penal Farm. Na sabi ko kanina, ang nagdrama dito, gumawa ng diskarte, ay collaboration nila. Ang mukha na makikita mo ay mukha ni Colonel Edelberto Leonardo at Colonel Ruyina Garma. At nakasama ka doon si Colonel Grijaldo na nagiging hepe ng Mandaluyong City Police Station, na siya yung hepe ng Mandaluyong Police Station nung binaril naman si Major General Wesley Barayugan na attorney siya at the time sa PCSO kasi kumukontra siya sa STL kaya pinapatay siya ni Ruyina Garma at pinapatay din siya ni Colonel Leonardo. So, iyan po yung mga pagtagpi-tagpi mo. At tapos yung August 11, ulitin ko lang, hindi lamang po yung namatay na si Kwan, hindi lamang po yung ginranada yung 10, may iba pa silang pinatay kasabay sa araw na yon. At ang pinatay na yon ay yung drug lord na si Edgar Alvarez na sa loob ng Abuyog Penal Colony sa Leyte. Na pinatay siya sa raid ng CIDG, Region 8. Ito kasama dito sa pinatay dito si
kung hindi rin kamali, si Rolando Espinosa na tatay ni Kerwin Espinosa. Sila daw, akalain mo naman sa loob ng jail, mag-serve ng warrant. Kakaduda to. Tapos ang judge na nagserve nito nagbigay ng warrant, na search warrant, ay pinarusahan na ng Supreme Court, si Judge Sabare. Kamag-anak pa ng partner ko sa law firm namin na si Attorney Cirilo Sabare. So, may konektado rin sa mga insidente na yan. Itong July 22, 2016, kaupo rin ni Duterte, ang isa pang drug lord na Chinese na pinatay ng PNP Anti-Illegal Drugs noong July 22, 2016 na si Miko Tan. At siya pinatay habang nagsiserve ng warrant of arrest sa Valenzuela City. Sabi ng pulis, si Tan nag-operate doon sa laboratory sa Cavite at sa Quezon City. Pero mas maaga pa niyan, July 7, ay may pinatay din. So 2016 din na si Sherwin Bautista, na drug lord. Pinatay siya sa Tagbilaran City, Bohol. So ayon sa report, si Bautista ay kabababa lamang niya ng asawa at anak sa school. Nang biglang lumapit sa kanya yung dalawang na riding in tandem na motorcycle at binaril siya, patay. Ang mga estudyante at mga teacher na nagkaroon ng flag ceremony noon ay nakita nila at narinig yung putukan. So, sabi naman ng Tagbilaran Police Chief Superintendent George Valle doon sa Tagbilaran, ay sinabi pa niyan, level 1 drug lord daw ito si Bautista. Sabihin, ganun sila lahat, coordinated lahat, na kung may papatay, ready na yung happy magsabi, ay, kasama sa narcolist yan. Kagaya ng pagpatay kay Barayuga, nagpalabas na kagad ng statement kasi ang happy ng pulis na NCRPO, si Dibol Senas, nagpalabas kagad siya ng report na si General Barayuga ay nakasama sa narcolist, kasama sa droga daw. So, yan ang mga justification nila. So what? Ano naman kung kasama sa droga? Parason ba yan para patayin mong tao? Hindi po. Ngayon, pag-upo pa lang ni Duterte sa July 1, noong July 1, 2016, ay may pinatay din na drug lord na si Lito Bilandres. Noon sa Negros Occidental siya pinatay. At ayon sa pulis ay nakuhanan siya ng 50 grams ng shabu. 50 grams na pala, drug lord na. Maliit na lang 50 grams. Piyait, o di ka tingi-tingi. So, nevertheless, yan po ang aking kwento na pinagtagpi-tagpi ko na si Bantag ay kasama po sa sindikato nila ni Bungo sa pagpapatay. Ang kay Bantag, mas maraming siya pinatay, 10 na mga Chinese. So, hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po. Si Ros Cruz, na imbaga na Aldaw, tapos Alolalya, Gudiim, si Mr. Tricky, kakompetensya ba nila sa negosyo sa droga? Kakompetensya po nila sa droga. Ganon po ang katotohanan. Sinabi naman ni SPO3 Arturo Las Cañas na ang ibang mga pinapatay sa kanya ay mga kakompetensya sa droga. So, si Pepito Duran, watching Guam, from Guam. Okay, Baldomero, Jen, good morning, Toto Kausing. Nelly Caramel, imbestigahan ang judge na yan. O imbestigahan talaga to si Judge Barakyas. Kaya ang gagawin ko, hingi po ako ng kopya ng desisyon niya at kailangan ipatanggal siya sa mali po talaga ang desisyon niya. Pasensya ka na, Judge. Hindi mo pwede sabihin na tama yung desisyon mo because it stands to reason that your decision does not fit into what is the normal habits of life. Pero mo sabihin mo, magiging normal, paano ka maliwanag? Sinabi ko na kanina, paano magiging totoo yung sinasabi niyan? Pumasok pa siya sa CR, tapos sa binaril. Hindi pa pumasok sa CR, di sa kanang binaril, kung totoo may baril. Pangalawa, sabi ko nga, imposible magkaroon ng baril yung mga taong 10 Chinese na yun. Sunod pa na imposible, paano malalaman, paano makumbinsi ni Bantag ang judge kung natotoo sinasabi niya, hindi naman marunong magtagalog yun. Sabihin mo, dyan na kayo, ano sasagot siya ng inject? Titingin-tingin lang, hindi naman alam kung ano gagawin mo. Kaya hindi nila malalaman kung saan ka pumunta. Hindi sila nakapunta doon sa opisina mo, kaya hindi nila alam kung may CR ba doon o wala. So, napaka-imposible lahat ng kwento mo. Ngayon, ganito lang aking masasabi sa batas ng ebidensya po kasi hindi naman tayo jury trial,
Kaya umaasa tayo sa batas ng ebidensya. Ngayon, kung sa batas ng ebidensya, ganito po yung batas dyan. Oras na inamin mo ang pagpatay, ang kasunod na gagawin ay hindi na magtatanong ang korte kung anong ebidensya na pinatay mo. Kasi umamin ka na nga eh. So ngayon, ano na lang ang lusot ni Banda? Kasi inamin naman niya na napatay nila. Kasi kasama niya sa kusado yung si Zulueta at saka yung isang tao niya. Acquitted silang tatlo. Tatlo na sila inakusan dyan. So dahil inamin nyo ng pinatay nyo yung 10 inchik, ang mangyari ngayon sa batas ng ebidensya ay ilagay sa inyong mga balikat ang pagpapatunay na justified ang pagpatay ninyo. Ang justification nyo, hindi ka panipaniwala. Kaya sigurado ako na kulang-kulang ay sigurado dapat convicted kayo lahat. Masama pa itong ginawa ng judge, binaba pa sa homicide ang kaso, murder pa. Imposible judge mangyari. Bakit mo pinayagan ang probable cause sa homicide lamang nang dahil lamang sa ebidensya na pinakita na gawa sila ng report na ang granada ay sa Chinese? Ikaw naman judge, ikaw naman fiscal, kung sino man fiscal dyan o humahawak, ay alam ko si fiscal galit atay. Bakit fiscal galit? Bakit hinayaan ninyo na hindi tama? Sabi ni fiscal galit sa akin, talagang murder ang kinaso nila. Ang problema lang, si judge, pinaluwagan niya ang kaso, hindi murder kundi homicide. Dahil naniniwala si judge sa kwento na may granada ang mga Chinese na yun. Hindi pwede mangyari na may granada. Kaya dapat, mali ka naman dun, judge. Kaya dapat tanggalin ka ng judge ka. Judge Barakyas. Kung mayroon ka pang station ngayon, dapat kasuhan ka na, tanggalan ka na ng pension. Si Baldomero Jean, Nelly Caramel, Lorna Mirabiti, Selmar, tapos sino pa? Si Pilger Vlogs, magandang umaga po. Donito J. Jr. sabi, Carlos Salas, good morning po. Engineer Toto, Jose Quintal, Santa Ines, Attorney Toto Bunyog, Kausing, good morning. Si Christopher Ace, Lods, long time no here. Okay, salamat po. Nandito ko na ngayon, pakinggan mo ako. Tapos sino pa? Si June Kabinbin, Kabunyog, June Kabinbin. Good morning po, Senator Dr. Kabunyog. Tapos Ray Torres, hi po, watching from Ibiza, Spain. Okay, may lupa daw dyan na may bahay daw dyan sa Barcelona si Lito Lapid. So Roy Torres, Ros Cruz, good morning, Kabsat. So lahat ng mga kababayan ko, si Ziputin, sana help you on your campaign materials. Kung hindi bawal, give us a list of cost estimates ng finished campaign materials total. Sige, gagawa na po Mr. Siputin. Babayaran na lang ng supporter, financier, example 200 shares. O nga, gano'n na lang po gagawin ko sa kani-kanyang lugar, kani-kanyo na lang kayo, takbo na ang bayad, papagawa ng gagawa lang po ako ng layout ko. Okay? Pang t-shirt at pang poster, hindi kaya pang tarpaulin. So, Graven Perez, hi po watching. Pero ito naman sasabi ko po, kapag poster, wala pong bawal, basta sa bahay nyo lang ilalagay. Huwag nyo ilagay sa poste. Huwag sa bahay nyo lang, private place sa loob ng bahay nyo. Si Graven Perez, hi po watching from France. Kung anong France, the historic Normandy. Gusto ko mapuntahan yan. Christopher Ace, mag-file po ako ng aking kandidatura ngayong 7 or 8. Hindi po pwede ngayon kasi may mga pungsoy-pungsoy kami sinusunod. Maroja Rabon, shout out po. Tony Toto, good morning. So, yan na po muna tayo at magandang umaga po, Mr. Gerard Kitalik Bantag, Mr. Senatorial, magtatakbo pang senator, huwag na natin boto yan. Si Bungo, hari ng mga killer, hari ng mga anong tawag yan? The Lord of the drug, ano siya tawag? Syndicated. Siya ang hari ng crime group eh. So, hanapan natin ng magandang term yan. Okay? So, magandang umaga po sa lahat. Si Ruina Garma, magandang umaga. Kay Leonardo, magandang umaga po. Kay Gerald Kitalik Bantag, magandang umaga. Sumuko ka na.